God entrusted His only Son. In you, Mary placed her trust. With you, Christ became man. Blessed Joseph, to us too. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 11, 2026, Martes. At ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Clara ng Assisi, isang dalaga. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Ezekiel chapter 2 verses 8 to chapter 3 verse 4. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalunbol. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat, ang lasa ko'y parang pulot pukyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong pagpapatuloy ng ating pagninilay sa araw na ito kung saan ay hilingin natin ang tulong at gabay ni Santa Clara ng Assisi kung saan siya din ay nag-alay at naglaan ng kanyang sarili para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Binigay niya kanyang sarili ng buong buo upang mapaglingkuran ang Panginoon. Kaya sa tulong niya nawa maintindihan din natin ang panawagan ng ating unang pagbasa sa araw na ito kung saan sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel na sinasabi nga na tao, pakinggan mo ang sinasabi sa iyo, ngumanga ka at kanin mo ito. At ito yung sinasabi sa atin na ang salita ng Diyos ay buhay, ang salita ng Diyos ay bubusog sa ating pong mga kagutuman. Kung kaya't sa pakikinig natin at ina-absorb natin ito, hindi lang basta pakikinggan, kundi sabi nga dito, yung salita kasi ay kanin natin ito. Naalala ko po, no, kung sinasabi nga na kung anong yung kinakain, yun ang magiging ikaw. Diba? Kung ano yung kinakain mo, yun ang nagiging kalusugan mo, kung maganda o pangit, yun ang epekto ng iyong sa kalusugan ng isang tao. Marahil kung matututunan natin kanin ang salita ng Diyos, siyempre yung pagsasabuhay natin ay patungkol din sa salita ng Diyos at lalo tigit. Sabi nga, ang lalabas sa ating bibig ay salita ng Diyos. Kaya nga paanyaya sa ating unang pagbasa, no, kay Ezekiel na sabi, kanin mo ito at ngumanga ka, na sa ganon ay meron ka ring maibigay at sambulan, no, na lalabas sa iyong bibig. So muli, no, kaya paanyaya marahil ay basta tayo lagi, no, ng salita ng Diyos. Napakarami namang paraan ngayon, hindi lang basta yung literal na Biblia, no? Dahil karamihan naman sa mga Katoliko ay talagang tamad magpuklat ng Biblia, pero dahil nga sa may lahat tayo merong gadget, pwede mo i-download, i-upload ang mga salita ng Diyos. Merong mga app na makakatulong sa atin para sa pang-araw-araw na salita ng Diyos. Gamitin natin ito. Dahil nga, kung mas madalas tayong makakapagbasa ng salita ng Diyos, maaari din, no, na maging madalas na ito din ang lalabas sa ating mga bibig. Kaya muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po. Show yourself a father.
day for us great.